A blessed Sunday, everyone. So today we are going to have our online Sunday service. And since this is the first Sunday of the month, we are going to have a first communion headed by our pastor. But before that, let us call on Sister Gla Gutierrez to lead us in prayer. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako'y nagpapasalamat at tayo kahit ganitong gawain ay tayo ay pinagkalooban ng ating Panginoon na tayo makarinig ng kanyang salita. Bagamat tayo hindi nagkita-kita ng personal, okay na rin tong ganitong gawain at masaya pag nakakarinig ng kanyang salita. Tayo dumako sa opening prayer. Aming Diyos sa makapangyarihan, kami pinagpupurit, nagpapasalamat sa inyo o Diyos sa umagang ito na kami nagkasama-sama bilang anak niyo na kahit sa ganitong paraan ay kami nakatagpo ng ganitong gawain o Lord. Maraming salamat po sa inyo o Diyos sa aming mga buhay na kami iniingatan niyo. At maraming salamat po o Diyos na wala kayong ibigyan ng karamdaman sa bawat isa sa amin. Lord, salamat. Napakabuti niyo po o Diyos sa amin. Hindi niyo kami pinababayaan o Lord, sa aming pagkakasala, Lord, kami inyong patawarin sa isip, sa salita at sa gawa. At dalahin ko po o Diyos sa umagang ito o Diyos na kayo po ang maparangalan namin, mapurihan sa umagang ito o Diyos. At dalangin ko po o Diyos ang lahat na makakarinig ng inyong salita ay maipapamuhay ng bawat isa o Diyos. At dalangin ko rin po o Diyos ang lahat ng kaligtasan ng bawat isa sa amin. Ipagkakaloob niyo po o Diyos aming lahat. At dalangin ko po o Diyos ang COVID-19 na ito o Diyos sa buong mundo o Diyos ay alisin niyo na po o Diyos in Jesus name. Lord, kayo po ang makapangyarihan sa lahat o Diyos sa buong mundo o Diyos. Alam ko po kayo ang maghahari sa buong mundo o Diyos. Lord, kami po'y makakalabas na ng aming tahanan na maayos at ligtas. Wala na kaming kinatatakutang virus o Diyos. Lord, hallelujah, kayo po ang makakasama namin sa aming mga buhay o Diyos. Maraming salamat po sa umagang ito. Kayo po ang mapupurihan namin, maparangalan sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Edison Limboy ng Jesus Christ, King of Kings and Lord Church International. Ang iglesia pong ito ay isang full gospel at non-sectarian, Christ-centered at Bible-based po. At sa umagang ito, anuman po ang ginagawa nyo, anuman saan man kayo naroroon, ay nais ko po kayong ayayahan na makinig ng salita ng Diyos sa umagang ito. Ang salita ng Diyos na siyang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa ng mga pagbabago sa buhay ng tao. Kaya sa umagang ito, nais ko po kayong ayayahan muna sa maikling panalangin. Dakilang Diyos na banal sa oras ito, patuloy kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan dahil ang umagang ito, Diyos, ay patuloy na biniyaya mo sa amin. Kami ay magkaroon ng panibagong buhay at kalakasan. At sa oras ito, ang dalangin nga po namin na anuman o Diyos ang mga nakita mong karunungan ng aming mga puso at isip, linisin mo nga po Panginoon kami. At kami, Panginoon, ay patuloy na gawin mong malinis na sisidlan ng iyong mga salita sa umagang ito. Panginoon, anuman o Diyos ang nakikita mo at pangangailangan ng iyong mga anak, bayaan mo na sa pamamagitan ng mga salita mo sa umagang ito. Katagpuin mo ang bawat isa at kami, Panginoon, ay patuloy na ikaw ang kumilos at magbigay ng karunungan, kaunawaan sa aming mga buhay. Banal na Espiritu ng Diyos sa oras ito, ako Diyos, malapit sa iyo na gagamitin mo sa umagang ito. Sangkapan mo ako, Panginoon, ang karunungan at bayaan mo na ang iyong kapangyarihan lamang ang dumaloy at ang mga salita ng katotohanan lamang, Panginoon,
ang patuloy na maihayag sa umagang ito. At ang aking mga labi, Panginoon, linisin mo at ako, Diyos, ay iwasan mo na magkamali sa aking pagsasalita, O God. Ama, sa oras na ito, nais ko, Panginoon, na kayo, O Diyos, ang patuloy na maitaas at kayo ang maparangalan sa gagawin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sa umagang ito, alam niyo po, ng pamahalaan natin, ang Pangulong Duterte ay nagbigay uli ng another extension ng enhanced community quarantine, kung kaya tayo ay muli hindi tayo nakapagawain sa ating simbahan. Ganun pa man, ibisiniguro at tiniyak ng ating Pangulo na walang dapat magutom sa mga Pilipino at walang dapat na magkulang sa pangangailangan ang bawat Pilipino. Ganon po ang direktiba ng ating Pangulo. Kung kaya ang kanyang utos sa kanyang mga gabinete ay madaliin ang pagbibigay ng ng ayuda sa mga tao. Pero sa umagang ito, nais ko po kayong dalhin sa isang salita ng Diyos na kung saan ito ay nagbibigay ng pag-anyaya rin kung sino man ang nangangailangan sa bawat tao. Kaya sa umagang ito, nais ko pong buksan ninyo ang inyong Biblia sa aklat ng Matthew 11 verse 28. Sabi po rito sa aklat ng Matthew 11 verse 28 to 30, sinasabi po rito, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light." Dito po sa ating binasa, kung titingnan po natin ay mismo ang Panginoong Hesus ang nag-aanyaya sa bawat isa sa atin na kung sino man ang napapagalan at sino man na bibigatan ay lumapit tayo sa Kanya. Ay sa umagang ito, nais ko pong bigyan ng emphasize, unang diin ang tatlong come na binanggit ng ating Panginoon. Ito po ay ang come to His presence, come to His purpose, and come to His promise. At ito po ay pinamagatan natin na greatest invitation. Kung titingnan po natin dito sa ating binasa na sinasabi na come to me. Ito po ay isang panawagan sa bawat isa sa atin. Ito kaya tinawag ko po na greatest invitation, sapagkat mismo ang Panginoong Hesus ang nag-utos o ang siyang tumatawag sa bawat isa sa atin. Alam ko po na bawat isa sa atin ngayon ay nakararanas ng matindi at sitwasyon na hindi pa natin nararanasan noon. Na maski ako, hindi ko pa po nararanasan ng sitwasyon ito. Pero alam niyo po, ang Panginoon ay mismo nagsabi siya na come to me. Ang nais niya po, kung sino man sa atin ang nais na lumapit sa ating Panginoong Hesus, ay siya ay handang tanggapin tayo. Handa na siya ay tayo ay tugunin. Handa na tayo ay pakinggan. Kaya sabi nga po ay come to me. Ay sabi po rito, come to me. Come to His presence. Ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon sa buhay natin na tayong lahat na nakakaranas nito, hindi lamang po tayo ay, hindi lamang yung iilan, kundi tayo po. Dahil ito ay para sa nararanasan ng buong Pilipinas at hindi lang buong Pilipinas, kundi buong mundo. Ano po ang sabi roon?
He does not invite strong people, but those who are weary and burdened. Ang Panginoon ay nag-aanyaya, hindi sa mga lalakas, kundi sa mga may pasanin, sa mga may mga dalahin, may mga problema. Mga problema na kung saan ay ito ang nagpabibigay sa atin ng discouragement, ito nagbibigay sa atin ng kawalan ng pag-asa, ito ang nagbibigay sa atin ng kahirapan sa buhay natin. Itong kabigatan na ito yung mga dalahin ng tao. Ano nga ba yung mga dalahin ng mga tao? Sabi po rito, a person's carrying heavy burden. Ano nga ba yung mga dinadala ng mga tao ngayon? Una po sa lahat, ito yung kasalanan. Ang Panginoong Hesus, kaya siya pumunta po dito sa ibabaw ng lupa para itong kasalanan, itong kabigatan, itong pasan-pasan natin ay kunin niya, at siya ang umako ng mga kasalanan na ito. Ito ang isa sa pangunahing problema po ng tao, hindi kung ano pa man po, na ang tao ay hanggat siya ay nasa pagkakasala, hanggat siya ay naroon sa kasalanan sa kanyang mga ginagawa, andoon po ang kabigatan, andun po ang kanyang problema. Kaya isang bagay po ang dapat natin tandaan. Ang nararanasan po na problema ng buhay ng isang tao, ang dahilan po nito ang kasalanan. Kasalanan sa ating sarili, kasalanan sa ating pamilya, kasalanan ng ating mga minana. Kaya sa oras ito, ang sabi ng Panginoon, come to me. Ibig sabihin po, kung tayo man po ay nakakaranas nito na mga kabigatan na ito, problema man yan, kasalanan man yan, ang Panginoong Hesus ay pumunta rito po para tayo ay tulungan, para tayo ay tubusin, para tayo ay alisin sa kasalanan na yan. Excuse me. Kasalanan na siyang mga dinadala ng tao ngayon. Kaya sabi nga po, ang Panginoong Hesus ay pumunta rito sa lupa para yung kasalanan na yan natin na dinadala, na nagiging sanhin ng ating problema, ng ating kabigatan, ng ating mga kapaguran, ay siya ang dumala. Ibig sabihin po, yung kasalanan na yan, kung ikaw man ay nasa sitwasyon ngayon na nakakaranas ng mga gawain na hindi kinalulugdan ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Yan ay imbitasyon ng ating Panginoong Hesus, na kung saan nais niya na mawala, nais niya na alisin tayo sa kasalanan na yan. Ano pa po ang sinasabi ng kabigatan ng mga tao ngayon? Ito yung tinatawag na oppression and persecution. Na-oppress tayo dahil tayo ay nagkakaroon tayo ng mga pangangailangan, tayo ay nagkakaroon tayo ng mga persecution, nagkakaroon tayo ng mga, kung tawagin natin ay pag-aalipusta. Ito ay isang bagay na nararanasan ngayon. Na-oppress tayo. Ang tao ay lalong-lalo na po sa panahon ngayon, maraming na-oppress, maraming na-persecute. Ito man ay nasa gobyerno, tayo man ay mga pangkaraniwan na mamamayan. Ang persecution, maging ang oppression, ay nararanasan po niyan. Yan yung mga kabigatan natin. Kaya sabi ng Panginoon, come to me. Ibig sabihin ay kung nakakaranas na ka ng ganyan, kung nararanasan mo na yan, wala tayong ibang lalapitan kundi ang Panginoong Hesus, na siyang nag-aanyaya. At ano pa po ang sinasabi po rito? Ang sabi po,
weariness in the search of God. Hindi mo na alam kung sino ang lalapitan mo. Hindi mo na alam kung sino talaga ang tunay na makakatugon at tunay na makatutulong sa ating mga suliranin. Dahil hindi mo na alam kung ang Diyos ba na nakilala mo ay ito ba talaga yung tunay na Diyos. Pero tandaan po natin, kung hindi mo man kilala ang Diyos na pinaniniwalaan mo, sa oras ito, ang Panginoong Hesus ang nagsasabi na come to me. Sa Kanya tayo lumapit. Sa Panginoong Hesus tayo lumapit sapagkat Siya ay nag-aanyaya sa atin. Kaya kung titingnan natin ang salitang comes, ay ito kung tawagin dito ay gospel call. Bakit gospel call? Ito yung madalas na banggitin ng ating Panginoong Hesus. Ito ang madalas na sabihin ng Panginoong Hesus na come. Kaya kung titingnan natin ito, sabi rito, the Spirit said, come. Matatagpuan po natin sa Revelation 22 verse 17. At sabi rin po sa pangalawa, the bride said, come. Kaya kung siya ay nagbanggit pa rin dito sa let him that is thirst come. Kung sinong nauuhaw lumapit sa akin. At sinabi niya, whoever will, sabi niya, let him come. Kung titingnan po natin ang mga salitang come o halika, ay madalas banggitin ng ilan lang po yan, madalas banggitin ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ay araw-araw, minuminuto, ay nag-aanyaya na lumapit tayo sa Kanya. Na tayo ay patuloy na magtiwala sa Kanya. Kaya kung titingnan natin, sabi nga, come in His presence. Gusto niya na tayong lahat ay matutong lumapit sa Kanya. Kung tayo man ay nabibigatan. Kaya nung sabihin niya na come, alam niya na ang tao ay may suliranin. Kapag binanggit niya na come, alam niya na kailangan niya ang Diyos. Kaya sa oras ito, sa panahon natin ngayon, wala tayong ibang lalapitan. Wala tayong ibang mapapagtiwalaan. Wala tayong ibang mapagsasandalan kundi ang Panginoong Hesus. Kaya ang Kanyang paanyaya, ang Kanyang tawag sa atin ay andyan na araw-araw, minuto. Nais niya na tayo ay lumapit sa Kanya. Kaya kung sabi ko rito sa Isaiah 55 verse 1, ang sabi niya rito, come all you who are thirsty, come to the waters, and you who have no money, come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without cost. Ang paanyaya ng Panginoon, ang Kanyang pag-aanyaya, ay sinasabi niya rito na lumapit tayo sa Kanya. Itong paanyaya kong ito, itong iniaalok ko sa inyo, ay walang bayad. Anong inaalok niya rito? Yung kanyang pangako, yung kanyang kaligtasan. Yung kaligtasan ng tao ang iniaanyaya niya rito. Na lumapit kayo sa akin, uminom kayo ng tubig. Inumin nyo ito. Itong kaligtasan na ito na ino-offer ko sa inyo ay libre. Opo. Kailangan natin si Kristo. Kailangan natin ng kaligtasan. Kailangan natin ng ating kaluluwa si Kristo. Sapagkat ang tao ay mapapahamak kung wala sa kanyang buhay si Kristo. Ay sabi nga po sa madalas natin i-quote
na sabi nga, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Ito yung ini-offer ni Kristo rito, ang ini-offer ng Diyos. Na sabi rito, come all you are thirsty, come to waters, and you who have no money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without cost. Sabi sa Tagalog, sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Yan ay isang paanyaya ng ating Panginoon na sabi niya, lumapit tayo sa Kanya. Kung tayo man ay may pangangailangan, kung tayo man ay napapagal, kung tayo man ay napapagod, ang sabi ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Alam niyo po na tayong lahat, maging tayo na mga mananampalataya, araw-araw po na may nakailangan natin si Kristo, araw-araw po na tayo ay may pangangailangan kay Kristo. Wala po tayong ibang gagawin kundi ang lumapit sa Kanya. Kaya sinasabi po rito sa Aklat ng Pahayag, sabi rito sa Revelation 22 verse 17, the Spirit and the bride say, come, and let him who hears say, come. Whoever is thirsty, let him come, and whoever wishes, let him take the free gift of the water of life. Kaya sabi niya sa Tagalog, sinabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, halika. Lahat, sino mang nauuhaw, kumuha ang may ibig ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad, sabi niya rito. Anyaya ng Panginoon yan na ang buhay natin, kung wala si Kristo, wala tayo. Ibig sabihin po, sa buhay ng tao, kailangan si Kristo. Kaya, sa madaling salita po, walang taong hindi nangangailangan kay Kristo. Kung kaya, wala po tayong ibang gagawin, wala po tayong ibang iisipin kung tayo dumating sa kabigatan, kung tayo dumating sa mga problema ng ating buhay, dapat matuto tayo lumapit sa ating Panginoon. Kaya sabi rito, come to me, all you are who are weary and burdened, and I will give you rest. Kaya kung andun na kayo ay pagod na at hindi nyo na alam ang gagawin nyo, hindi nyo alam kung sino ang lalapitan nyo, hindi nyo alam kung sino ang pagtitiwalaan nyo, ito na po yung pagkakataon naman sa oras ito na marinig mo ang salitang ito at panawagan ng ating Panginoong Diyos. Walang ibang gagawin ka kundi ang lumapit sa ating Panginoon. Kaya sabi niya rito, come and I will give you rest. Rest. Anong rest po ang sinasabi ko? Rest for the soul and the most desirable rest. Ibig sabihin po, ito yung kapahingahan ng ating kaluluwa. Kapahingahan na hinahangad ng bawat isa. Ito yung nais natin. Sawa na tayo sa problema. Kaya sabi niya, come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Ano po ba ang kapahingahan na binibigay sa ating Panginoon? Hindi po ba mainam nararanasan natin ang kapayapaan? Nararanasan natin ang buhay na walang sakit. Nararanasan natin at ang kapayapaan ang kapahingahan kung tayo ay nakakaranas ng
may nagpapalaga sa atin. Ang rest na sinasabi ng Panginoon sa atin ay yung tayo ay bigyan ng kapayapaan. Kapayapaan na hindi na ibibigay ng sanlibutan. Kaya sabi niya rito sa aklat ng John 14 verse 27, sabi po rito sa John 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaang ibinigay ko ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Ibig sabihin po ang kapayapaan ng Panginoong Hesus, ito yung hindi mo mararanasan ang mangamba. Hindi mo mararanasan ang darating na bukas. Hindi mo ikababahala ang sitwasyon na sa mga darating pa, lalong-lalo na ngayon na mayroon tayong COVID-19. Ang kapayapaan ng Diyos ay ibinibigay niya dahil alam mo na mayroong Diyos na nilalapitan ka. Kaya sabi ko rito na ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos ay hindi katulad ng sanlibutan. Kasi ang kapayapaan ng sanlibutan ay ngayon mo lang mararanasan, pero bukas magkakaroon ka muli ng suliranin. Kaya sabi nga po ang pinangako rito at sinabi rito ng Panginoon na I will give you rest. Ito yung rest na nagmumula sa Panginoon. Na kapag ikaw ay dumarating sa punto na may mga suliranin, hindi mo iisipin yan sapagkat alam mo na kasama mo ang Diyos. Sapagkat alam mo na sa problema mo yan, katuwang mo ang ating Panginoon. Kaya yun ang sabi niya, come to me all you are weary and burdened, and I will give you rest. At sabi niya, ang pangako niya rito, ano ba, bakit sinabi niya sa kanyang mga salita na take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Ang nais ng Panginoon ay lumapit tayo sa Kanya sapagkat mayroon siyang dakilang layunin sa buhay natin. Mayroon siyang purpose sa buhay natin. Mayroon siyang gustong ipagawa sa atin. Kaya kung titingnan natin sa kanyang sinabi na pasanin natin ang kanyang pamatok sapagkat siya ay maamo at siya ay humble in heart. Sabi rito, to take Christ's yoke upon is to put ourselves into relationship with Him. Ibig sabihin po, ang sabi niya na pasanin natin ang kanyang pamatok, ay gusto niya ang mangyari sa buhay natin, tayo lumapit sa Kanya, magkaroon tayo ng relationship sa Kanya, magkaroon tayo ng pagpapasakop tayo sa Kanya, magkaroon tayo ng pagsunod sa Kanya. Ay sabi po dito, isang bagay ang nakita natin doon na gustong mangyari sa buhay natin. Sabi dito, take the yoke is a symbol of submission. Ibig sabihin, kung papasin natin ang kanyang pamatok, tayo ay nagpapasakop sa Kanya. Na ito ang gusto niya, na ang lahat ng gustong lumapit sa Kanya ay kailangan magpasakop sa Kanya.
At ano pang sunod? Sabi niya, becoming His disciple. Gusto niya na kung tayo ay susunod sa Kanya, kung tayo ay sa Kanya, gusto niya na tayo ay maging disipulo niya. Gusto niya na tayo ay maging manggagawa niya. Gusto niya na tayo ay maging tagasunod niya. Gusto niya na tayo ay maging kaisa sa gawain niya. Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya sabi dito, sa kanyang mga salita, sabi niya, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Ang gusto niya po ay pasanin natin, mag-aral tayo sa Kanya, magpa-disciple tayo sa Kanya, sumunod tayo sa Kanya. Yun ang isang purpose ng Panginoon sa buhay natin. Kung kaya tayo ay inaanyayaan niya, at kung bakit sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral tayo sa Kanya. Mga magulang at mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon, ang pagsunod sa ipinag-uutos ng Panginoon ay isang napakahalagang bagay at isang pribileyo na tayo ay lumapit at tayo ay gamitin ng ating Panginoon. Ibig sabihin po, ang pagsunod sa Panginoon ay ang pagtawag sa atin ng Panginoon ay isang napakalagang pribilehiyo sa isang tao. Kaya kung tayo po ay lalapit sa Kanya, kung tayo man ay nabibigatan na, lumapit tayo sa Kanya, bayaan natin na yung mga salita niya, yung buhay natin ay magamit niya, sapagkat yon ang layunin ng Diyos sa buhay ng bawat tao. Kaya siya ay patuloy na nag-aanyaya, patuloy na tumatawag sa mga tao dahil ang purpose niya ay makasama natin siya. Ang purpose niya ay tayo ay sumunod sa Kanya. Ang purpose niya ay tayo ay maging kabahagi niya. Kaya sabi niya rito, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Isang bagay ang pinapakita dito sa atin ng ating Panginoon ay gusto niya na tayo ay maging kabahagi sa gawain na iniwan niya dito sa ibabaw ng lupa. Kaya sabi niya rito sa unang Pedro, kabanatang 2 at talatang 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkakahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya ko ng halimbawang dapat tularan. Meron po tayong typographical error. Ibig sabihin po, yung pagsunod sa Kanya, although mahirap, pero alam natin yung hirap na yon ay kabahagi tayo kay Kristo. Ibig sabihin, ang sabi niya na take my yoke upon you. Ibig sabihin, may mararanasan tayo na bigat. Pero yung bigat na yon, hindi natin mararamdaman sapagkat alam natin nakasama natin si Kristo. Yung mga paghihirap, yung mga nararanasan natin bilang mga tagasunod ni Kristo, katulad po ng sinasabi rito, ay isang halimbawa, ay isang dapat isipin natin na yan ay kabahagi sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Kaya sabi po rito, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo
ng si Kristo ay magtiis para sa inyo. Binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Kaya kung nung banggitin niya na pasanin niyo ang aking pamato, ibig sabihin, ang pamato, kung titingnan natin ang yoke na tinatawag ito, ito yung ilinalagay ng mga farmers, ng mga magsasaka sa liig ng kalabaw. Na kung mag-aararo yung pamatok na yan ang ginagamit para mahila yung araro. Ibig sabihin ay hindi madali yung ganung tayo ay mayroong pamatok, tayo ay mayroong yoke. Pero tandaan po natin na yan ay bahagi yan ng pagsunod natin kay Kristo. Kaya tandaan natin, sabi po rito sa aklat ng Biblia, na ang mga pagtitiis natin ay hindi mahinantulan sa kaginhawaan, sa kagalakan na ating tatamasahin pagdating ng araw. Pagkat kung tayo man nagtitiis sa buhay na ito, ang kapalit naman po yan ay kaginhawaan pagdating ng araw. At ano pa yung pag-apaanyaya ng Panginoon? Nasabi ito, come to His promise. Ibig sabihin po, kung ang Panginoon ay siya ay tinawag tayo para tayo ay pumunta sa lumapit sa Kanya, at kung bakit tayo ay tinawag dahil sa Kanyang dakilang layunin, ito po ay tayo po ay tinawag dahil sa Kanyang pangako. Sabi po rito sa 2 Korinto, talatang 1, kabanatang 1, dalam mga talatang 5, sabi rito, kung gaano karami ang ating tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo sa namin mula sa Kanya. Ito yung pangako ng ating Panginoon, na yung mga pagtitiis natin, yung mga nararanasan natin paghihirap, ang pangako niya ay yung kaaliwan, at isa pa roon ay yung buhay na ipinangako niya sa atin. Ito yung buhay na hantong sa langit. Ay kung sabi nga po rito, kung ano man ang mga paghihirap natin, ano man ang dinaranas natin ngayon bilang mga lingkod ng ating Panginoon, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, ay ito po ay hahantong, at ang pangako niya po ay ito yung tayo ay hahantong sa langit. Kaya kung titingnan natin na sabi niya sa 2 Corinthians, kung gaano karami ang ating tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Ibig sabihin, ganon ang pagsunod sa Panginoon. May tiisin, pero mas higit yung kaaliwan, at mas higit yung kagalakan na nararanasan kay Kristo. At sabi po sa 2 Corinthians, sa 2 Korinto, kabanatang 4, talatang 17, sinasabi niya po rito, ang bagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Ito po yung pangako ng ating Panginoon, ang tayo ay tawagin niya, nung tayo ay lumapit sa Kanya, nung tayo ay maglingkod sa Kanya. Ibig sabihin po, ang mga panandaliang kapighatian na nararanasan, ang hirap na nararanasan natin sa paglilingkod natin sa Kanya, ay magbubunga ito ng sabi niya, ng walang hanggan at walang katulad na kaligayahan.
Ibig sabihin po, yan ay kaligayahan na walang sino man makakapigil, walang sino man makakatalo sa kaligayahan na yun. Bakit? Kaligayahan na andun ang kapayapaan, kaligayahan na andun ang kasiguraduhan, kaligayahan dahil andun, alam mo, na ang Diyos ay nagmamahal sa iyo. Kaya kung titingnan po natin na ganun na lamang ang pag-aanyaya ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagan, lumapit kayo sa akin kung wala na kayong mapupuntahan, andito ako. Parang ganun ang gustong sabihin ng Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya dahil gusto niya na tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Gusto niya na maranasan natin ang pag-ibig niya. Gusto niya na tayo ay magkaroon ng buhay na walang katulad ng ipinangpangako niya. Ang magulang ko't mga kapatid, ang paanyaya ng ating Panginoon ay hindi nagtitigil, hindi tumitigil. Bakit? Kasi hanggang tayo po ay nabibigatan, hanggang tayo po ay nakakaranas ng mga suliranin, hanggang tayo ay nakakaranas ng mga kabiguan sa buhay, hindi titigil ang Panginoon na anyayahan ang bawat isa. Dahil ang gusto niya, tayong lahat ay makaranas ng biyaya na nagmumula sa Kanya. Ang nais niya na tayong lahat ay mawala sa kabigatan, mawala sa kasalanan, mawala sa kahirapan. Kaya sabi niya, "Come to me, all who are heavily weary and burdened." Dahil sabi niya, "And I will give you rest." Kapatid, sa oras na ito, andoon ang kapaguran mo na? Pagod ka na ba? Nabibigatan ka ba sa sitwasyon ngayon na tayo ay mayroong dinaranas na pandemic? Natatakot ka ba, kapatid? Ikaw ba ay hindi mo na alam kung ano ang gagawin mo? Hindi mo alam sino ang lalapitan mo? Hindi mo alam kung ano ang gagawin mo? Ang Panginoon patuloy at patuloy na nag-aanyaya. Patuloy na nakabukas ang kamay para abutin ka. Lumapit tayo sa Panginoon Jesus. Kaya kung hindi mo alam ang gagawin kung paano lumapit sa ating Panginoong Jesus, sa oras na ito, nais kong ipanalangin ang gustong lumapit sa ating Panginoong Jesus. At nang maranasan mo ang kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Nais mo bang tanggapin si Kristo sa oras na ito? Sumunod ka sa aking maikling panalangin. Dakilang Diyos, amang banal, sa oras kong ito, lumalapit po ako, nagpapakumbaba, inaamin ko po, ako ay nagkasala. Panginoon, sa oras kong ito, patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Kung hindi man kita pinansin, kung hindi ko man kinalala ang pagka-Diyos mo, sa oras kong ito, patawarin mo po ako.
inaanyayaan kita na ikaw ay pumasok sa aking puso. Panginoon, pagharian mo po ang aking buhay at mula sa araw na ito, ikaw na ang aking Panginoon, tagapagligtas, manggagamot ng aking buhay. Panginoon, isulat mo nga po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa buhay na walang hanggan na pinangako mo sa akin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Panginoon, salamat sa mga salita mo na nahayag sa oras nito. Ama, tunay nga po na nawa ang mga salita mo ito ay tumimo sa aming puso at ito ay maisapamuhay namin. Ito, Diyos, ay patuloy na magkaroon ng kapangyarihan sa buhay namin, na matuto kaming patuloy na lumapit, magtiwala at sumunod sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga salita mo ito sa oras ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Tulad po ng dati nating ginagawa na tuwing unang linggo ng buwan, tayo po ay nagkakaroon ng banal na salo-salo o Holy Communion. Sa pagkakataon na ito, gagawin natin ito sa social media at dahil nga po ay nagkaroon ng total lockdown dito sa amin at siguro maging sa inyo rin. Ngayon po ang gagamitin ko po ay juice, pero orange juice po. Pero ito ay gagawin natin bilang pagsunod sa ating Panginoon. Ito ay inuutos niya na gawin natin ito bilang pag-alala sa Kanya. Kaya sa oras na ito, nais ko po na bawat isa ay kunin po ang inyong tinapay at Diyos at dati pong ipapanalangin. Sige po, ipanalangin po natin ang Diyos na kung saan ay ating gagamitin sa banal na salo-salo. Panginoon, salamat sa oras na to at kami ay binigyan ninyo ng pagkakataon na kami ay maidaos namin ang banal na salo-salo kahit kami man ay nasa kanya-kanyang tahanan. Panginoon, ano man o Diyos ang hawak nilang tinapay, ay dalangin ko na pagpalain mo nga po Diyos at ito ay nagsisimbolo na inyong katawan. Dalangin na paglapat nito sa aming katawan ay maging kalakasan ng aming mga physical na katawan, maging ang aming spiritual. Ganun din po, Panginoon. Ano mang Diyos, Panginoon, ang hawak mong yung mga anak sa oras ito. Ang dalangin ko na pagpalain mo ito, ang paglapat nito, Diyos, ay sa aming mga katawan ay maging pagpapala at ito ay maging kalinisan at makapaglinis sa aming mga kasalanan. Kaya Diyos, salamat Panginoon sa oras nito. Pagpalain mo ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sige po, kung handa na po kayo, atin pong itaas ang tinapay sa ating kanang kamay at atin pong ipapanalangin. Panginoon, salamat sa tinapay na ito, nagsisimbolo na yung katawan. Pagpalain mo nga po ito, Diyos, at dalangin namin na patuloy na sa paglapat nito sa aming mga katawan, maging kalakasan ito ng aming mga physical, maging spiritual na buhay. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagparapiraso ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin.
kanin po natin ang tinapay. Itas po natin sa ating kanang kamay ang Diyos na nagsisimbolo ng dugo ng ating Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, salamatan kita sa Diyos na ito na kung saan nagsisimbolo yung dugo. Ama, tulad nga po ng sinabi nyo na kung walang pagbubuo ng iyong dugo, walang pagpapatawad ng kasalanan. Palayan mga po ito na magsilbing kalakasan, maging gamot sa aming mga katawan. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Sige po, inumin po natin ang saro. Magpasalamat po tayo sa Diyos. Panginoon, salamat sa oras ito. Puwiin ang iyong dakilang pangalan, luwalhati at karangalan sa iyo namin ibinibigay. Sa iyo ang papuri sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. God bless po. Amen. The Lord is good. Ang pagpalang umaga po sa ating lahat. Bago po ako dumako sa ating panalangin sa operatory, may konti po akong pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Kaya po lubos nagpapasalamat sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming mga needs, sa aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya lubos nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Bagamat may COVID-19, ngunit ang Diyos pa rin talaga yung patuloy na nag-guide sa buhay namin bilang isang manampalataya sa Kanya. Puri ng Diyos sa aming buhay. At pakibasa lang po tayo sa Luke 6 verse 38. Ang sabi nga po dito, magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos, gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ng ibibigay sa inyo. Sapagkat yung panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Sige po, tayo po'y manalangin. Purihin kayo, O Diyos, sa pagkataong ito, lubos kami nagpapasalamat, O Diyos, sa mga bagay na patuloy pinagkakalob sa aming buhay, Lord God. Salamat nga, Panginoon, sa mga bawat nagbibigay, O Diyos, ng ilang mga ikapo, patuloy nga, Panginoon, na kayo ang siyang kumilos sa aming handog, O Lord God, sa umagang ito, kayong patuloy na kumilos, balik niyo ito, O Diyos, na makisandang ibayo sa bawat isa, Lord God, na sabi niyo sa inyong mga salita, subukan niyong ibigay ng mga ikapo kung hindi ko buksan, durungawan ng at ibuhos ang masagalang pagkapala sa bawat isa. Salamat nga po, O Diyos, sa lahat nagbigay, kayo po patuloy na bibalik ito ng siksik, liglig tumapo sa bawat isa. Salamat nga po, O Diyos, purihin ang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong mga tithes and offering ay nais po nating ibigay. May pag-ugnayan lang po tayo kay Sister Tin at patuloy na siyang maghahawak at gagabay nito. Amen.